Noong taong 1991, naganap ang isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkang Mount Pinatubo sa Pilipinas. Dahil dito, humuhos ang makapal na lahar. Isang halo ng abo, buhangin at bato na umagos pababa at tumabon sa mga ilog at kabahayan sa San Marcelino, Zambales. Sasapihin na apektuhan ay ang Mapanuepe River. Sa paglipas ng panahon, ang naipong lahar ay nagsilbing natural na dam na humarang sa daloy ng tubig at dahil dito, unti-unting nabuo ang isang malawak na lawa, ang Mapanuepe Lake. Ang dating mga lupang sakahan at kabahayan ay tuluyang nalubog at ang mga natitirang patay na puno na nakatayo sa gitna ng lawa ay nagsisilbing paalala ng trahedyang naganap. Sa kabila nito, ang Mapanuepe Lake ngayon ay naging isang kilalang destinasyon sa Zambales na dinarayo dahil sa kakaibang ganda at tahimik na kapaligiran nito. So, kung napupunta tayo ngayon sa pinagmamalaki ng Zambales, San Marcelino, Zambales, siguro alam nyo na yon. At sikat na sikat itong lugar na to, no? Tinatawag nila tong pero New Zealand ng Zambales. Ayun, pupuntahan natin ngayon. Doon tayo magka-camping, doon tayo matutulog. At first time kong gagawin to, no? Matutulog or magka-camping sa isang lugar. At well, since first time nga tayo, ang dala natin ngayon yung mga kung ano lang meron tayo sa bahay. At medyo bulky nga yung mga dala namin. Sa kumot nga lang, pati comforter yata dala nung kasama ko. So yun. So yun nga guys, no, since first time wala pa tayong gamit, pero soon magkakaroon din tayo nyan. Sa ngayon magre-rent muna tayo o manghihiram, no, sa kakilala natin. Ganun pa man, kailangan natin yun pang siya, dalawahang tao. So alam nyo guys, nawiwirduhan talaga ako sa itsura ko ngayon, no, kasi sanay ako na gitna yung yung GoPro, kaso ito hindi tayo parang naiilang ako, parang nakakailang ba, kaya mo na. So ako na mag-a-adjust na ito pagdating sa editing. Hirap, nakakailang ba. Ayun nga, no, hindi ko alam, tansya ko nasa isang oras yung biyahe natin papunta doon. 2 oras. Malapit lang naman sa Bataan yung lugar, no? San Marcelino. Hindi tayo gaano mangangawit sa biyahe. Ang daming guys, nakakasalubong na nag-camping, no? Siguro galing ng Mapanuepe yung mga yan, no? Dahil ko nakasalubong. Meron na akong phobia sa pag ganitong alam nyo yun yung unang buhos ng ulan tapos tumigil, tapos basa yung kalsada. Grabe, nangyari sa akin yan. Umikot-ikot ako sa Esitex sa loob, no, sa SBMA, papuntang SBMA. Grabe, wasak yung harapan Ano naman yung 4 wheels, no, yung kotse ko, wasak yung harap. Kaya nagka-phobia na ako pag ganitong dahan-dahan na talaga ako. Grabe. Kaya kayo, kapag ganyan, ingat lang, dahan-dahan pag ganyan, yung saglit lang na ulan. Dito na tayo sa Olongapo, no? Welcome to Olongapo. God bless Olongapo. So meron tayong nadaanan guys na aksidente sa motor. Sabi ko na pag ganitong talagang maulan, ingat-ingat dahil nakalutang yung langis diba yung mga ganito kalsada, mga tinaraanan to ng mga iba't ibang klase ng truck na syempre yung iba, diba, nag-iiwan ng langis yan. Kaya yun, buti naman wala naman nangyari, galos-galos lang. At may medic na dun. Hindi na natin nakuhanan kasi medyo ayaw ko rin kuhanan yung mga ganong Anyway, yun, malapit na tayo sa pupuntahan natin.
no? Kailangan natin ng tent, hindi pwedeng walang tent. So ayun, dito na tayo sa Olongapo at imimbit natin yung rerentahan natin na tent. So excited lang ako sa tent na yan. First time ko kasing gagawin to, no? Dito banda raw sa may West Bahak 18th Street. So kung kayo mga taga dito sa Zambales, taga dito sa Bataan, Pampanga, at kailangan nyo ng ganito, tent, no? At kayo ay nag-uumpisa pa lang sa ganitong klase ng gawain, pwede nyo kausapin si ate. Ayan. So hanapin natin dito banda. Dito na lang. O sige, hintayin na lang daw natin dito sa may chocolate. So ito guys. Yan. Pag ano, ayan. So kompleto na tayo. Ay, meron pala tayo kukuha ng upuan. Kailangan natin extra upuan kasi isa lang yung upuan namin. Oh, so yung guys, okay na. At naitali ko na. Pupuntahan naman natin ngayon yung isang upuan. Okay, sige. Doon naman tayo sa may bandang Bagong Palengke. Dels. Ayan o, Cloridels. Para sa chocolate store. So dito yung kukuha na natin ng upuan. Hindi na ako umalis ng ano. Baka kasi mawala yung gamit natin eh. So yung kasama ko na lang yung pinapunta ko dun para kuhanin yung upuan. At maayos na natin. Ayun oh. Ayun, nakuha na rin. So ilalagay na natin. Maliit lang pala eh. Anong kulay nito? Ayan. Ano yan? May grapes yan. Kailangan pa ng grapes. Ayun, nakuha na natin yung ating upuan, extra upuan. At nandito tayo ngayon sa may puso ng Olongapo, dito sa may St. Joseph Church. At papunta na tayo ng San Marcelino, Zambales. Alright. Ay, wasak oh. Wasak. Dito na tayo sa Castillejos. Malapit na tayo sa San Marcelino. Alright. Marcelino, Zambales. So gusto nung kasama ko magja-Jollibee na lang to siya. So gusto ko sana yung mga luto-luto, kaso wala naman tayong dalang, alam mo na, panluto. Pero next time magagawa natin yan, no? Yung talagang camping. Pero ito ang gusto niya, bumili na lang daw ng ganito. Alam mo yun, yung parang wala nang gagawin. Wala ka nang gagawin doon kundi kakain ka na lang matutulog. Alright, dito na tayo. Ha? Anong kami? So dito na tayo sa San Marcelino, papasok na sa ano, sa Kabukiran, no? Papuntang lake na yan. Eh saka ko naalala na wala pala tayong gasolina na 2 bars. Buti na lang nung nagtanong ako doon, meron daw, may gasolinahan daw banda doon. So yun, doon na lang tayo papagasolina kasi time check is 4:30 na. So magagabi na, no? Andito parang tayo. So almost 40 hours almost 40 minutes ang biyahe papunta doon. Okay, pagas tayo 300. Tignan natin kung magpo-full tank yung 300 na to, kasi sa pass, no, bago magyera 300 puno na eh. So tignan natin.
300 pesos, puno ko na yung motor ko. Perfect pang biyahe. Habang umaandar, ramdam na ramdam yung excitement. Kahit maalikabok yung daan, tuloy lang. Pero habang nasa ride, napapaisip din ako. Buti ngayon, naka full tank na. Sa dami ng balita tungkol sa giyera sa Middle East. Parang anytime, tataas na naman ang gasolina. Kaya habang kaya pa, ride lang ng ride. Habang papalatuyo sa syudad, unti-unting lumalabas yung ganda ng kalikasan. At parang sinasabi niya, tuloy mo lang pare, sulit yan. Ganda ng kabundukan guys. Nakaka-relax yung tanawin dito. Although nakarating na rin ako dito dati. So marami nagkukwari dito dati. Nandiyan pa rin sila. So ano kayong banda dun? Yung banda dun oh? Tubig ba yun? Nakatakot yung daan dito. Parang ganun pa rin naman. Sana naman wag tayong abutin ng gabi dun. Dito sa ko 32 minutes. 32 minutes. Actually, ganito rin yung scenario ng daan dati na nagpunta kami dito. Way back 3 years ago, mga ganun siguro. 3 years or 2 years ago. Ganito rin eh. So, pero kahit pa paano, okay na. Ayan. Panuepe. Ano talaga ba dyan para makamak? Tour guide po. Ay, mag-ano ka? Abel ng tour guide. Hindi ko alam yung daan eh. Pero Magkano po yung tour guide? Bali sa motor mo 600. Bali ka. Nagpunta na tayo dyan dati. Pero may pa dito. Dito ba yung bayaran nung Wala yung tourism dito. Ah, Wala sila. wala sila. Kaya tour guide na lang kayo kung pumunta. Kasi hapon na. Mahal eh. Well, kuya, kaya naman namin alam naman namin. Doon po talaga pag 4 wheel kasi sir, 800 ang masasakyan. Pag sa motor naman 600. Pira lang kung marami kayo. Sige, hanapin na Masyadong lang namin. malapit na sir yung tubig ngayon, tapos yung may libot po tayo tatawiran. May tubig na po. May tubig na tatawaran. Pero wala yung daan dati na na bakal, wala na yun. Oh, wala nang dati. Naglipas na. Okay, sige. Ganun lang namin. Yan. Panggas na kasi yun eh. Saan ba yun? Dito? Narating na namin ang sangdaan at nakausap namin ng isang katutubo. Nagalok siya para maging tour guide namin. Gustuin man namin pero talagang kapos pa sa budget. Patawad sir. Sa susunod, babawi kami. Kuya, dito po ba yung papuntang Mapanuepe, yung rough road? Yung may ilog po dadaanan. Doon sa baba. So, baba po yun. Di ba sa ngayon, dalawa kuya, di ba? Yan o, babangka kayo yan. Sa baba Ah. po, ano po yun? Doon ang daan sa yung pakaliwa. Kaya thank you po. Oo. Thank you po. Sabi ko na eh, mali-mali tayo. Buti na lang. Hindi pa kami nakalalayo at nagtanong ako sa isang mabuting matanda. Sabi niya, mali ang aming direksyon. Kaya bumalik kami. Salamat sir. Kanina naman! Dito eh. Ha? Natry namin.
Isinasadyang nalaglag ang aming tent kasama ng upuan. Buti na lang kasi kung nagkataon, wala kaming gagamitin. Ba't kami nila? Okay ka na ba? Ha? Alright, okay na. So, buti na lang nakita. Kung hindi, wala kaming tent. Tao dito. At di kalayuan sa panaglaglagan ng aming tent, malapit na pala ang tulay na semento. Kaya lalo ako na-excite. Ramdam ko na malapit na ang aming destinasyon. Finish. Hindi kumapit. O, dito yung daan? Dito? Yung daan namin doon? Papa Nuepe? Pwede dito? Oo. Babalik kami doon. Buti na lang, may mga taong mabubuti ang puso. Tinuturo ng tama ang aming direksyon. Kaya magpapasalamat sa mga tao dito sa mga Panuepe. Tinuturuan nyo kami kung paano makarating sa lugar. Thank you, boss. Pero may problema. Dumating ang aking kinakatakutan. Ang daanan, ang lahar. Pugi mo may tapo! Ay! Ay! Pugi mo may tapo! Ay! Ay! Dapat doon ako dumaan sa kabit. Hindi ako pwedeng gumano, matutumpa tayo. Ah! Sa kabit. Hanggang doon. Uy! Baba! Wala! Walang taas ang matigas. Dali lang. Grabe. Nabalahaw ako. Dito, dito! Saan? Tara! Hindi mag-side na lang ako. Saan
naman sa side. Lalo akong mahirapan. Lalo akong... Dali lang, dami kong dala. Yeah. Oh. Diretso lang. Sir. Ha? Ano? Kwan dyan. Itutulak dyan mamaya. Tutulak siya. Oo. Huwag mong patayin yung makina mo, ah. Kasi sir, yung malalim-lalim konti dyan. Huwag mo munang patayin yung ano. Baba ako. Bababa ka na lang. Mababaw lang naman eh. Sa ban. Iyaano ko na lang siya. Saan ang daan ko dito? Yan po, sa gitna po. Gitna lang siya. Oo. Tapos tulak. Oo. Sige. Halika. Ha? Ah, Oh, today. yung ano mo? Tapatos mo, sir. Patos? Oo, mabasa. Tanggalin ko na lang. Oo. Mabasa kasi. Oo, yan. Tulak yung pundo. Ito nga din ang Mustang. Hindi mo makapurta ang babang. Tanggalin. Tanggalin lang natin. Basta may dinainan mo. Oh. Oo. Ilong na. Uy, hindi mo kaya. Putek na. Ayos to. Ito na nga lang. Sige. Ready? Matang ikaw lang pa yung Mustang, ah. Oo. Sige. Patay yung makina mo. Ay! Hangin na. Lalim din pala eh. Sige. Hingi ka na lang doon kay ano. Ang inang iniwan yung sapatos ko. Maganda sir, hindi nalaglag. Oo. Tapos dire-diretso lang yan, oh. Oo sir. Ilan bang ano yan, camp ang meron? Phase 1, di ba may ano? This one. Phase 1, phase 2 hanggang Oo. Wala. si kuya lang kasi nagtulak siya. Tara lang ka. Ha? Hanapin ko na lang. Katan lang kuya. Sa dulo, maraming daan din sir. Maraming daan sa dulo. Dito yung daan, di ba? Pag ganun. Oo. Kahit 5 lang kuya. Ilan bang ano yung pinakamagandang phase dyan? Pisto. Pisto. Kasi maganda yung kuwan eh. Malat sa look eh. Ate. Malapit yung leak doon sa pisto. Tara. Ha? Ano na patos mo nandiyan ah? Ma'am, nagdagan mo daw sa kanya. Di mo magkano po. Wala ko ano dyan? Wala ako dito eh. Pero nilang. Ano lang sir? Sa pisto na lang. Sa pisto na Ayun na yan, di ba? Yan na yan, phase 2. Malayo pa sir. Malayo pa? Oo. Ayun daw kuya. Pwede naman tayo. Dali lang, dali ba ka? Ano to? Ano mo? Iniman ako. Right. Magka-camping po kami. Kaya gusto nyo po ba? Pili lang kayo ah. Pipili lang kami po dito. Pili lang kayo kung saan gusto nyo. Nagbabayad na? Kayo lalapit kayo. Ah, may lalapit din. Magkano pong bayad? Kahit mamaya na kayo, kahit po ka Ah, pwede rin. Thank you.
Sa wakas, nasa destination na kami. Mapaluwepel Lake. Ang tagal ko hinintay ang moment na to. Isa sa mga pangarap ko talaga, yung makapag-set up ng sariling tent sa ganitong klaseng lugar. Yung simple lang, tahimik, presko, napapalibutan ng mga bundok. Ngayon, gagawin na natin. Simula pa lang to ng Motogravity experience. Tapos na yung tent. Not bad for the first timers. Sana napakaganda dito sa lugar na to. Ano? Nabubulol tuloy ako. Anong lugar na to? Mapamuhepe Lake. Ayan, no? Kita nyo naman, phase 2. Etong lake na to. Grabe, ang ganda-ganda naman. Ito alam mo, dagat na. Pero bawal daw maligo. Oh, Diyos ko, ba't ganun? Pero sana wag umulan mamayang gabi. Pero cloudy siya eh, oh. Cloudy. Yan. At yes! Napakaganda, napakaangas. So next ano natin, mawiwili na kami nito, mag camping kasi nasimulan na namin eh. Ayan, oh. Next na siguro pupunta namin sa Atok Benguet. Ayan, oh. Anak ng tete, tignan natin ang simple nating higaan. Whoops. Oh, yan, oh. Bang bababeng bang bang bang. Oh, yan, di ba? Ang ganda. Pang pang papang pang 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 bababeng beng bangan na. Ayan, ganda, di ba? Oh, di ba? Tapos sinarang ko na lang yung motor kasi yung hangin ba galing doon sa ano bang location yun? Tingnan nga natin kung nasa anong location yung pinanggagalingan ng hangin. Meron tayong compass dito. Sabi niya dito is southwest. Dito southwest galing yung hangin. So kaya hinarang ko yung motor, diba? Para hindi siya gaanong ano. Pero kanina grabe naman, kita nyo naman yung experience namin, diba? Halos magkanda taob-taob na kami sa motor. Sobrang ano, lubo nung daan, ang tawag doon sa Tagalog. Sobrang lambot ng lupa dahil puro buhangin. Grabe. Ay nako. Ayun. Di na lang kapag drone kasi nga malakas ang hangin at saka busy sa paghahanap kung saan itong phase 2 na to. Grabe. Ayan. May natumbang puno dun, oh. So magandang puntahan yan. So ngayon maghahanda muna. Kain muna. Gusto magkape. Kape muna tayo, guys. Hanggat hindi pa madilim, kaya na tayo kasi mahirap na dahil kaunti na ilaw natin. Ilaw natin taktuan lang, nabili lang sa Shopee. So wala pa tayo power station, kaya muna Chicken Joy ba Jollibee baka naman. Napansin nyo kanina pagdating natin marami yung mga naka 4x4. So hindi na namin nagawa yung nagluluto-luto sa camping, di ba? Mga ganun-ganun. Gabi na ngayon dito sa Mapanuepe Lake. At ewan ko lang kung nakikita ninyo yan. Ganda. Ang lamig, grabe. Sarap dito, kaya pala sikat na sikat tong pang-campingan ng mga kapwa natin Pilipino, ano? Kahit mga taga Manila pupunta dito. Grabe. Napakalinis pa, no? Napaka-green ng damo, ng puno, ng bundok. Grabe. Kaya isa pa, nagtanong kami, wifi daw. May wifi. Grabe. Manalo. Ganda, oh. Meron kaming kasama dito. Siguro mga 3 lang na ano, dahil nagsiuwian na eh. Ang dami kanina dito, mga
mga pick-up truck, no? Dami nila dyan, pero syempre alam mo na, it's Sunday today, kaya pauwi na sila. Ideal kasi na oras at araw, Sabado. Dating ng Sabado ng umaga, tapos then tulog ng gabi, tapos kinabukasan Sunday, uyan na. Yun. Pero ayan, pakita ko sa inyo yung likuran ko. Ang ganda tignan nito. Yan oh. Yan. Grabe. No, subukan ninyo. Gabi ngayon, nakakain na kami. So yung kasama ko doon, nanonood na lang siya ng teleserye. Nag-download siya kasi wala pa eh. Mamaya 7 o'clock pa kami makakapag-connect ng wifi. Grabe, ang ganda para mag-camping, no? Kasi dati parang sa isip ko parang siguro dahil sa maganda lang yung unang place na pinuntahan namin. Sobrang lamig, ang sarap ng simoy ng hangin. Fuck! Shit, man. Ito, meron ditong isang ilaw. Ayan, kita niyo yan. Solar yan. So, may dala kasi akong ano dito eh, solar din na ilaw. Ayan. Pero ayoko kung bakit bawal maligo dito. Kaya bawal maligo dito. Anyway, balik na tayo doon sa camp at sa ano natin. Ganda. So, paano? See you in the morning, guys. Gabi na, tulog na. Grabe, guys. Siguro hindi lang ako sanay, pero wala eh, hirap matulog pag ganito. Lakas kasi ng hangin. Okay lang naman, kaso kumakalampag yung tent. Ayan. Tapos biglang lalakas ng malakas ng hangin, kaya medyo bantayan na tayo. Guardia muna tayo dito. No? Siguro mamaya wala na rin yan. Kaya eto, yung tent natin binabantayan natin. Siguro mamaya makakatulog na ako. Antukin na ako nito. Time check 10:21. Grabe. Ito kasi nag-oo eh. Nagbibigay siya ng sounds na alam mo yan. Alam mo lakas ng ulan, pero hindi naman. Ayun. So, dito tayo sa gilid ng Mapanuepe Lake. Ito. Hindi nyo makikita dahil medyo madilim na. Pero mamaya. Ilaw lang ng cellphone yung ginamit ko. Sina-charge ko yung ilaw namin na medyo na-drain na siya. Yan. Ito yung lugar. Yan. So, try kong mag-sleep siguro mga 30 minutes from now. Tulog na. Sana walang wakwak dito. Smio Marimar. Woke up with the sunlight on my face. The smell of coffee fills the place. Another chance to start again. Alas 6 na ng umaga. Sa unti-unting pagmulat ng aking mga mata, lumako agad ang malamig na preskong hangin ng umaga. Sa loob ng tent, tahimik ang paligid hanggang sa marinig ko ang banayad na huni ng mga ibon na tila ba ako'y ginising ng kalikasan mismo. Daan-daan kong binuksan ang zipper ng tent at sa isang iglap, napangiti ako. Bumungad sa akin ang napakagandang tanawin ng Mapanuepe Lake. Ang buhang liwayway na unti-unting sumisilip, nagbibigay ng gintong liwanag sa kalmadong tubig. Ang mga punong tila nakatayo sa gitna ng lawa ay mistulang mga bantay ng katahimikan. Ang simoy ng hangin,
ang tunog ng kalikasan at ang ganda ng paligid, lahat ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Sa mga sandaling yon, mapapaisip ka na minsan ang tunay na saya ay hindi sa ingay ng mundo, kundi sa tahimik na yakap ng kalikasan. Ito ang umaga sa Papa Nuepe Lake. Simple, payapa at tunay na nakakabighani. Guys, today is Monday. Ay gising lang natin at medyo hindi kompleto yung tulog natin. Hindi natin na kompleto yung 8 hours na tulog dahil sa first timer so lahat ng ingay sa paligid, medyo tayo, kinakabahan ba, parang ganun. Nakatulog naman ako siguro mga 5 hours. Ang lakas kasi ng hangin kagabi, pero nung bandang mga alas 2 tumahimik siya, kaya nakatulog na ako. So ngayon 6 o'clock in the morning. Pakaganda talaga ng umaga dito. Ayan, tingnan nyo naman. Ayan, yung mga gawa ng kalikasan mula nung pumutok nga itong vulkan ng Pinatubo. Natrap ilog to no? Natrap yung bahagi ng ilog na yan, kaya naging lake. Pero ang ganda naman ng kinalabasan. Sabi nga nila, the beautiful disaster. Ayan, di ba? Saan siya na? Matayang puyat. Ganda ng punong to. Tumba siya, siguro nung bagyo. Naging palamuti na lang siya dito. Diba? Ayan ay araw. Malabas na. So may camping site din doon. Hindi ko alam nung camping site yun. Pero dito napakaganda rito sa phase 2. Guys, meron nagbenta ng iguana, mga lokal. Hindi ko alam kung anong klase iguana to. Ang ganda. Nag-iiba ng kulay to. Kapag kumapit sa puno, nagiging kulay puno. Pili ka na anak. Papayat ako. Pili ka iguana na ko. Hindi, titignan ko lang po. Ang ganda eh. Ganda. Maganda na ko. Magkano ganyan kapag binili? 500 yung pares. 500. Ah, pares yan? Hindi po pwede mag-isa lang yan? Hindi sir. Oh, bakit? Mamamatay yan. What's up guys? So ito yung breakfast natin. Noodles. Pasarap dito. Ito yung lugar na alam mo yung pag medyo stress ka na tas gusto mo mag-isip, yung sarili mo lang. Kahit nga mag-isa mo dito, pwede ka pumunta eh. Mas advisable ko yun sa mga merong depression. No, ang ganda nung nung may bibigay na sa inyo nito na benepisyo. Yung may relax man lang yung utak nyo kahit dalawa ka. No, or mas mahigit pa. Napakaganda. Ito tayo banda rito. Sabi ko, bawal daw maligo sa lake. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, malalim siguro yan. Oh, kaya pinagbabawal nila. Eto, punta muna ako dito. Ang dahil CR. Ayan, no? Yan. At tawag tayo ng kalikasan. Ayan, dahil CR dito.
Di ba? Sabi niya, may upuan daw. New Zealand lang. Ayun, pag may upuan. Dito tayo. Alright. Ay. Fresh! Okay na, ito na. Ako ngayon. Bumabas ka at bumili ka na ng gasolina, mag-stock kayo, napakalaki ng gasolina. Mahal ang gasolina, grabe. Ayun nga sir, Diesel, ang mahal, ba't ganun? 86 ka gabi sir. Hindi, tataas pa daw yan. Oh, Baka abutin tumungto na raw ng 90, 100 100 eh. 100 yan, 100. Boss, yung klase yung gasolina may pagmamahalik. Umugot! Malamig lang, parang iba na yan. Pala sir yung Oo, kami lang mag-isa. Ay, kami lang. sabi ko nga ni madam kagabi sa anak ko, pagka mo lang dito, pwede lipat ka ako, walang problema. May inaano ko nga, pero chinek ko yung ano, wala naman daw, hindi naman daw uulan. Kaso nga lang, kahapon, kala ko uulan. Ang lakas ng ano eh. Wala sa kasan kayo. Sa bayan kasi yung ulan eh. Sabi, papasok sila. Ay, sa bayan. Pasaleos. Ayun. Sila. Pag ganito, Lunes pala, wala. Walang nakatao. Sir nga sir yung ganyan. Oo, kasi walang ano, no? Paggabi, kala ko may kasama kami, nagsiuwian din pala nung hapon. Ayun. Naglilinis kami ngayon. Sa Oo nga. hangin, hindi alam yung kung eh. Kung saan nang gagaling basura eh. Oo. Yung mga ano na din kasi, yung mga nagiiwan ng mga ano. May iba naman talaga sir, hinahanap pa yung basura namin. Oo. Sabi ko nga, iniipon na ko yung basura doon. Sabi ko, magkakalat dahil papangit yung ano, ganda-ganda ng pasyalan. Ayun nga sir, merong nililinis naman, parang yun lang kagabi. Oo. Yan nga lang, talaga ikakalat nga yan. Ayan. Yun guys, naglilinis sila. Which is good naman. Kaya nga sa mga ano, pupunta rito, yung pupunta dito, linisin nyo naman yung kalat eh. Huwag naman kayo mag-iwan ng kalat. Gusto ko naman. Ayun, babalik na ako sa tent. Ayun yung tent oh. Ganda ngayon, tahimik ka. Yun nga lang sa aming mga ano, campers. Tahimik. Parang solo mo yung ano, lugar. Ayan, marami pala ditong ano eh, ATV, mabangka. Jet ski, banana boat doon naman yun sa pastry. Pero yung lake talaga na yan, ano siya talaga? Bakit bawal maligo, kuya? Binawal kasi dito, Oo nga. biglang lumulubog yung putik dyan. Boss. Putik. Kumbaga, may ba't may nalunod na? Wala pa naman boss. Burak pala ilalim yan. Burak sir. Doon sa kabila sir, pwede maligo sa pastry. Pastry pwede. Buhanginan kasi doon boss. Eto burak. Pero dati may tao din dyan, may mga bahay dyan, wala. Mayroon din sir, nalubog. Grabe naman pala. So, ibig sabihin niya yung simbahan na nalubog dito, no? Doon sa phase Ano 4 pangalan, siya kuya? matatanaw. Phase 4 sa pastry. Anong pangalan ng simbahan? Doon talaga yung Santa bayan, Barbara. parang isang barangay siya. Barangay. Putik na yan. Yun talaga yun. Pero wala naman na disgrasya noon, namatay. Mayroon din boss. O kumbaga marami rin palang nag-boost ng buhay dito. Nalubog nung ano yan, nung pinatubo? Oo. Grabe ito. Di sila nakaalis agad. Hindi sila nakalis sa pagod. Kasi tuktok na lang ng simbahan, ang taas nun. Ang taas yung simbahan na yun boss. Nung papuntang phase 4, dito ko lang dadaan. Dito lang. Grabe. Yun. Gumapas sa tenga ko. Ito meron tayo insekto sa loob. Gagas na to. Wait na. Tutuloy ko. Sana ni Carl So pagdating dun sa yung basura natin, okay na yun dyan?
Ano ba sobrahan? Kunin muna kaya. Doon natin tapon. Kaya eh. Kunin ko. Kunin mo na lang. Nahiya ako eh. Kailan nakasakay na ako, doon mo pa dyan na umiit yung ulo ko. Dapat kanina mo ba sinabi? May nakasaksak na dito, wala. Alright. Uwi na guys. At ito, dala ko yung mga basura. Kasi nakalimutan ko itapon dun eh. May basura na actually dun. Pero nakalimutan na namin. So ngayon, uwi na. Salamat Mapanwepe sa napakagandang experience. No? Bagamat medyo kinabahan ako gabi. At di ako makatulog. Kasi sobrang lakas ng hangin. Bukod dun, napakaganda na experience namin. Babalik tayo dito. Nang umaandar ang sasakyan palabas ng Mapanwepe Lake, unti-unti ring bumibigat ang pakiramdam ko. Para bang ayaw ko pang iwan ang lugar na ilang sandali lang, pero nagbigay ng napakalalim na kapayapaan. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa malambot na lahar, dama ko ang paglayo ko sa isang malaparaisong mundo. Isang lugar na tahimik, presko, at walang iniintinding gulo ng syudad. Habang binabaybay namin ang maputing lahar, napatanaw ako sa likuran. Pilit inaalala ang bawat tanawin, ang lawa, ang mga punong nakatayo sa kita ng tubig, at ang umagang bumihag sa puso ko. May lungkot pero may kasamang saya. Lungkot dahil kailangan nang umalis, pero saya dahil naranasan ko ang isang lugar na hindi mo basta makakalimutan. At habang papalapit kami sa ingay at ilis ng syudad, baon ko ang katahimikan ng Mapanwepe. Isang alaala na babalik-balikan ko sa tuwing gusto kong takasan ang mundo. Hindi ito paalam, kundi isang simple hanggang